dugong gumuhit ng ating kasaysayan, ng ating pagkatao, ng ating lahi, ay ang dugo ng kabayanihan. Mula sa mga bakas na iniwan ng ating mga ninuno, ating ipinagpapatuloy ang kanilang nasimulan sa mga paraang hinihingi ng anumang panahon. Taglay ang ipinamanang kagitingan at inspirasyon. Dahil ang apoy na sumiklab ilang siglo na ang nakalilipas ay nabubuhay pa rin sa atin magpahanggang ngayon. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Hindi kasalanan na tulungan ang mga kababayan na nangangailangan. Konsumado, mes! Ang kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng Espanya ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng bansa. Ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas ay nagsimula noong 1565 nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu. Ipinakilala ng mga Espanyol ang Kristyanismo sa bansa at itinatag ang unang permanenteng kolonya sa Cebu at Maynila. Sa panahon ng pananakop ng Espanya, naranasan ng Pilipinas ang kolonisasyon, pang-aabuso at pagpapahirap mula sa mga Espanyol. Itinatag ng mga Espanyol ang ekonomiyenda system kung saan ang mga Pilipino ay inutusan na magtrabaho sa mga lupain ng mga Espanyol. Naging batayan din ng lipunan ang sistema ng Kastila kung saan ang mga Espanyol at mga Mestizo ay nasa tuktok ng lipunan. Sa aspeto ng kultura, ipinakilala ng mga Espanyol ang kanilang wika, relihiyon at kultura sa mga Pilipino. Binago rin nila ang sistema ng edukasyon sa bansa at itinuro ang mga araling Katoliko. Ilang daan ding sinakop ng mga Espanyol ang bansang Pilipinas. Ilang daan ding naghirap ang mga Pilipino. Ating kilalanin ang iilan sa mga tinaguriang bayani ng bansang Pilipinas. Ang mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan ng bansang Pilipinas. Isa sa mga naghirap at tinaguriang bayani ng bansa si Jose Rizal. Ang matapang na nobelista ng Noli Me Tangere na gumising sa kamalayan ng mga Pilipino. Ang bayaning binaril sa Luneta. Ang makata na nagsabing ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansang isda. Ano ang kanyang tunay na pagkatao? Subukan nating kilalanin ang isang Pilipinong nagngangalang Jose Rizal. Noong Hulyo 6, 1892, si Jose Rizal ay nakulong sa Fort Santiago at ipinatapon sa dapitan noong Hulyo 14, 1892. 4 na taon siyang namalagi sa dapitan kung saan nanggamot siya sa mga may sakit at hinikayat niya ang mamamayan na magbukas ng paaralan. Hinikayat din niyang ito sa pagpapaunlad ng kanilang kapaligiran.
Noong September 3, 1892, habang papunta siya sa Cuba upang magsilbi bilang Cirujano, inaresto siya. Noong November 3, 1896, ibinalik sa Pilipinas at sa pangalawang pagkakataon, ikinulong siya sa Fort Santiago. Noong December 26, 1892, si Jose Rizal ay nahatulan ng kamatayan sa dahilang napagbintangan siya na nagpasimula ng rebelyon laban sa mga Kastila. Bago dumating ang kanyang katapusan, naisulat niya ang Mi Ultimo Adios na ang ibig sabihin ay ang huling paalam upang magmulat sa mga susunod pang henerasyon na maging makabayan. Noong December 30, 1896, binaril si Jose Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay tinawag ng Luneta. Bago na maalam ang tinaguriang bayani ng Pilipinas, ay binanggit niya ang katagang consummatum est na ang ibig sabihin ay natapos na. Consummatum est! Isa sa tinaguriang bayani ng Pilipinas ay si Juan Luna dahil sa angking galing nito sa larangan ng pagpinta. Si Juan Luna ay isa sa mga pride ng Pilipinas. Ang tagumpay at karangalan na dala ni Juan Luna sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mga likha ay nagdulot ng pagmamalaki at inspirasyon sa sining at kultura ng bansa. Siya ay isa sa mga kilalang Pilipinong pintor na nagdala ng international na pagkilala sa Pilipinas. Tumanyag ang pangalan ni Luna nang ginawaran ng ganitong medalya ang kanyang espolarium sa Exposition Nacional de Bellas Artes sa Madrid noong 1884. Ito ay binili rin ng Deputasyon Provincial de Barcelona sa halagang 20,000 pesetas noong 1886. Ang iba pa niyang nilikha ay ang Pacto de Sangre, Idilio, España y Filipinas, La Bandera, Escena Marikina, Batalla de Lepanto at iba pa. Noong October 1884, lumipat siya sa Paris kung saan niya ipinagpatuloy ang pagpinta. Si Juan Luna ay nagpakasal kay Paz Pardo de Tavera noong 1886 at noong 1894 pagkalipas ng 17 taon na pagkawali sa Pilipinas ay siya ay bumalik. Siya ay napagsuspetsahan na isa sa mga kasangkot sa pagpapasimula ng revolusyon kaya't siya ay hinuli at ikinulong. Pinatawad siya ng Espanya noong May 27, 1897. Nagkaroon ng dalawang anak si Juan Luna at si Paz. Subalit ang trahedya ng pagbaril ni Juan Luna kay Paz Pardo de Tavera noong December 8, 1892 sa Paris, Pransya, ang nagdulot ng madilim na pagkabigo at lungkot sa kanilang pamilya. Siya si Melchora Aquino, kilala rin bilang Tandang Sora, ang ina ng Katipunan. Siya ay isang kilalang Filipina na naging bahagi ng revolusyon laban sa kolonismong Espanyol. Siya ay kilala bilang ina ng Balintawak
at babaylan ng himagsikan dahil sa kanyang mahalagang kontribusyon sa paglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Si Melchora Aquino ay naging kilala sa kanyang pagiging tagapagtangkilik ng mga revolusyonaryo at tagapagtaguyod ng kalayaan. Ginamit niya ang kanyang tindahan bilang tirahan para sa mga sugatan at sakitin ng mga revolusyonaryo. Bilang isang matandang babae, siya ay nagbigay ng kalinga, gamot at moral na suporta sa mga revolusyonaryo. Dahil sa kanyang pagtulong sa kilusan ng kalayaan, siya ay kinilala bilang ina ng himagsikan at naging inspirasyon sa mga maraming Pilipino na lumaban para sa kalayaan ng bansa. Ang buhay at ambag ni Melchora Aquino sa revolusyon ay nagpapakita ng kanyang tapang, determinasyon at pagmamahal sa bayan. Siya ay isa sa mga kilalang bayani ng Pilipinas na nagbigay inspirasyon at nagtulak sa mga Pilipino na lumaban para sa kanilang kalayaan laban sa dayuhang pananakop. Ang pananakop ng Espanyol sa Pilipinas ay nagtagal ng mahigit 300 taon hanggang sa pagkakamit ng Pilipinas ng kasarinlan noong 1898. Ang mga Pilipino ay nagsimula ng maghimagsik laban sa mga Espanyol sa pamumuno ng mga bayani tulad ni Jose Rizal at Andres Bonifacio. Sa kabuuan, ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas ay nagdudulot ng malalim na epekto sa lipunan, kultura at kasaysayan ng bansa. Ito ang naging simula ng paglaban ng mga Pilipino para sa kanilang kalayaan at pagkilala sa kanilang sariling identidad. Ating tunghayan ang maikling eksena sa pagkikipaglaban ng mga katipunero laban sa mga mananakop. Pala mga kamalahan, ikaw ba sa hinang Ay, kayo pala mga Guardia Civil. Gusto ko pala halukin, kakaluto pala yung tinapay. Hindi na kailangan. Narito kami para kay Ginang Melchora Aquino. Tingin lamang namin para kung sa Pesta Barangay. Para sa maselang katanong. Narito kami dahil nakatanggap kami na tinutulungan niya ang memo ng Katipunan na samahang lumalaban sa mga Espanyol. Ikaw ba si Melchora Aquino? Ayon sa nakasaad dito, ikaw ay nakita ng isang sibilyan na tumutulong sa mga filibusterismo. Noong ika-30 Agosto, itinatanggi mo ba ang mga akusasyon na ito? Para sa sariling donasyon at hindi rin kasalanan na tulungan ng mga kababayan na nangangailangan. Andiyan na ang mga Espanyol! Andiyan na ang mga Espanyol! Dito tayo dumaan!
kinabukasan ng susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayo ang nauna. Tayo na may lakas. Tayo na may kakayahan lumaban. Tayo na mabibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng Katipunan, pinapaubaya ko sa iyo ang desisyon kung ano sa tingin mo ang nararapat. Napakarami na naging biktima ang mga Espanyol. Mas marami pang mamamatay. Pag hindi natin pinigilan ang pang-aapi nila, sa labanang ito, isusuong natin ang ating buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, mula sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Ilabas nyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan nyo ang munting papel. Umaalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang daang pagsakop ng mga Espanyol. Kulang man tayo sa mga isandata, malalakas man ang mga baril, ang mga kanyon ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa muling hininga. Hindi tayo magpapalupin, tayo ay magtatagumpay. Ay tayo ang anak ng bayan, tayo ang nagmay-ari sa lupang ito, sa atin ang bayan ito. Gamitin ang mga sedula nyo! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay ang Supremo! Lalaban tayo sa mga Espanyol. Ngunit Andres, kulang tayo sa armas. Paano natin sila lalabanan? Bukas ng umaga, bago sumapit ang... Andres! Alam ko na kung paano tayo makakakuha ng mga armas. Sugod mga Katipunero! Sugo! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Cavite Viejo, lalawigan ng Cavite, ngayong 12 ng Hunyo, 1878, sa harap ko, Don Ambrosio Renzares Bautista, Auditor de Guerra at sadyang komisyonado na itinalaga upang ipahayag na at parangalan ang tanging araw na ito ng pamahalaang diktatorial sa Pilipinas ayon sa karatas ng kataas-taasang diktador Don Emilio Aguinaldo Infami. Tayong mga nagkakatipon, nagsilagda sa lupa nito ay pinahayag natin ngayon at pinasisinayan sa pangalan ng buong Pilipinas ang ating karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili, hiwalay at kalag na kalag sa kapangyarihan ng Espanya. At ngayon, hawak ko na ang watawat na aking winabagayway sa harap nitong kapulungan at nanunumpa naman tayong lahat ng buong taimtim na ito'y mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kauli-uli ang patak ng ating dugo.
Action, go! Consumado, mes! Napakarami nang naging biktima ang mga Espanyol. Mas marami pang mamamatay. Pag hindi natin pinigilan ang pang-aapi nila. Sa labanang ito, isusuong natin ang ating buhay. Panganib. Sa panganib. Okay na. Ilang araw mula ngayon, mula sa Buhay ang revolusyon! Mabuhay ang katipunan! Dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is our message video for you, mom and sirs. Hi sir and ma'am, thank you so much sa mga binibigay niyong knowledge sa amin and sa mga magagandang advice niyo sa amin as a future teacher, inshallah, na abang buhay naming babaunin. And salamat po pala sa lahat-lahat, lalo na po sa mga effort nyo, sa mga pagod nyo na nararamdaman namin or na-appreciate talaga namin yung mga effort nyo as a mga teacher namin. And then kayo yung dahilan kung bakit naging confident kami ngayon sa sarili namin, dahil mas pinupus nyo kami na kaya namin to, laban lang. And sa head namin na sobrang napakabait, and then sa instructor namin ngayon sa video na to is walang iba kung hindi ang sir namin na pinaka-pogi, Sir Norhamin Pandapatan. Congratulations, alhamdulillah is nakuha ng kasukahandanan ka, and then inshallah is kami naman yung magiging LPT. Congratulations sir, and thank you to all instructors. Bye bye. Hi mga ma'am and sir, so isa lang po yung masasabi ko. Thank you so much po sa lahat-lahat po ng naituro, na i-share nyo po sa amin. And to you, Sir Panda, congratulations po, isa ka na pong LPT, and more videos to come, sir. Sobrang na-enhance yung talent ko sa pag-e-edit. Thank you, sir. Hi, sir and ma'am. Thank you so much sa lahat-lahat, sa mga support, guidance, advice, and knowledge na aming natutunan sa inyo. Salamat sa lahat dahil pinaranas nyo sa amin yung pagiging teacher, paano magturo sa mga estudyante. Salamat sa lahat ng komento nyo sa amin na panghabang buhay naming babaunin. And sa pogi naming instructors, Sir Panda, congratulations sir sa iyo. And alhamdulillah nakuha kahanda. Inshallah, kami naman yung susunod maging LPT. Syukran and wasalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. So, first of all, I would like to say thank you to all my instructors sa mga advices at motivation nyo sa amin. Ako ay lubos na nagpapasalamat dahil ginabayan nyo kami sa lahat. You're the one reason that I am now pursuing my dreams. Thank you for helping me discover what I'm good at and always encouraging me to do my best. Your guidance and support have helped me navigate through challenges and obstacles with confidence. Thank you for always believing in me. Your patience and understanding have made learning a joyous experience. And also thank you for always pushing me to be the best version of myself. Your guidance and support have helped me grow in ways beyond my wildest dreams. Your enthusiasm for teaching is contagious, and I'm so grateful to have had the opportunity to learn from you. Your passion for teaching has ignited a love
for learning within me that will last a lifetime. Thank you for being such an incredible teacher and mentor. That's all po. Thank you. Hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Lenara Bakar at nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga guro sa walang sawang pagsasakripisyo ninyo ng panahon at oras upang magturo. Lubos ko pong pinapahalagahan ang mga ginagawa ninyo upang matuto at maging mabuting estudyante. Salamat rin po sa mahabang pagtitiis at pagpapasensya dahil hindi po biro ang pagpapagal ninyo. Kaya mahal namin kayo at mananatili kayo sa aming puso at isipan. And I just want to say I'm thankful you're always here for me, and I promise I'll study hard and for my dreams. I am grateful that you have taught us good manners and consider us as your real children. And thank you for your patience and being second mother to us. Sorry po if minsan pasaway kami at kahit laging may often viewers, you don't get tired of telling us and teaching us a lesson. We are very lucky to have you, ma'am and sir. Again, thank you po sa mga suporta ninyo. Thank you very much. You will stay in our hearts and mind. You will always be our advisor. We love you, ma'am and sir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa aming mga guro sa pagtuturo ninyo po sa akin sa loob ng 1 taon. Kahit marami akong naibigay na kakulitan at problema sa inyo, patuloy nyo pa rin akong ginagabayan. Maraming salamat po aming mga guro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, I would like to say thank you to all of my instructors sa walang sawang pagtuturo and sa pagbibigay ng advices and mga guidance na naging daan para mas ma-develop ko yung sarili ko, na para makita or ma-develop ko yung sarili ko na yung best version of me. Siguro kung hindi ako dito nakapag-aral sa SKCI ay hindi ako ganito, kasi actually dati talaga is hindi ako ganito. Pero salamat sa mga advices, sa motivation, dahil sa mga motivation and advices nyo is na-boost ko yung confident na natatago ko, na-boost ko yung confident. And kung hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil sa tiwala na binibigay nyo sa akin, ay hindi ko mabuboost kung anong confident yung meron ako ngayon. And salamat sa pag-share ng knowledge. Although hindi pa ako teacher, pero nafe-feel ko yung pagod, yung puyat, at yung minsan is nagkakasakit pa kayo, pero hindi yun naging hadlang para hindi nyo ituro sa amin kung ano yung dapat nyong ituro. So salamat doon, kasi kahit na minsan ay nagiging pasaway kami, is hindi pa rin kayo tumitigil na mag-inject or i-deliver sa amin or ibigay sa amin yung knowledge na kailangan dapat naming malaman for our future career. So that's all. Again, thank you to all of you. And the last is, kung meron man akong nagawang hindi niyo nagustuhan, yun yung hinihingian ko sa inyo ng tawad, sapagkat ako ay isang tao lamang. Siya sa basa tana lango tatap sa manusia na malimban na siya butaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga instructors sa mga sharing and knowledge
and support and advice. Maraming salamat sa inyong lahat, ma'am and sir. Especially sa iyo, Sir Norhamin Pandapatan. Thank you so much sa advice and knowledge and support. Hindi lang sa academic, kundi paano maging unity at lumaban sa buhay. Thank you so much, Sir. Dahil marami kaming natutunan sa iyo. Babaunin ko yan mga yan natutunan namin at the future educators. Especially din sa mga lahat ng mga instructors. Thank you so much, ma'am and sir. Hanggang dito na lang and sukran and wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Dear instructors, as the school year 2023-2024 comes to a close, I want to express my heartfelt gratitude for your dedication, support, and guidance throughout the academic year. Your commitment to excellence and passion for teaching have made a significant impact on my learning journey. I appreciate the time and effort you have invested in imparting knowledge, fostering critical thinking, and nurturing our intellectual growth. Your encouragement and constructive feedback have inspired me to strive for continuous improvement and academic excellence. Thank you for your patience, understanding, and unwavering support, especially during challenging times. Your commitment to our education and well-being has not gone unnoticed, and I am truly grateful for the positive influence you have had on my academic and personal development. As we conclude this school year, I look back with appreciation and look forward with anticipation to the knowledge and experiences that the future holds. Thank you for being exceptional educators and mentors, shaping not only my academic journey but also my characters and values. I would like to say thank you to our beloved Principal Ma'am Head or Ma'am Marina Abdul Fatah for guiding us, and also to all instructors, Ma'am Naila Abdul Fatah, to Ma'am Jaharia Gampong, to Ma'am Nadia Pendi, to Ma'am Norhaya Salipada, to Sir Wahid Adtugan, and especially to the teacher in this subject, Sir Norhamin Pandapatan, LPT. Again, congratulations, sir. That's all. Thank you. Warm regards, Nurhani Ibad.